Sa puso ng Angono Rizal, matatagpuan ang isang bantob na palatandaan ng kasaysayan at pananampalataya, ang simbahan ng San Clemente. Isang tahanan ng pananalangin, isang saksi sa kasaysayan, at isang patunay ng matibay na pananampalataya ng bawat mamamayan. Samahan niyo kami sa isang mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng simbahan ng San Clemente at sa papel nito bilang haligi ng pananampalataya sa bayan ng Angono. Sa bawat tunog ng kampana nito, sa bawat dasal na idinudulong sa loob ng kanyang mga pader, naroon ang kwento ng mga taong naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim, ng mga pamilya nagsama-sama sa pananampalataya at ng isang pamayan ng pinabuklod ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit paano nga ba nagsimula ang kasaysayan ng simbahan ng San Clemente? Ano ang papel nito sa buhay ng mga taga-Angono sa loob ng maraming siglo? At paano nito hinubog ang pagkakakilanlan ng kanilang pananampalataya? Hindi lamang ito isang lugar ng pagsamba. Ito ay isang kayamanan ng kultura, isang saksi sa kasaysayan, at isang tagapag-ingat ng mga tradisyon ng Angono. Isang bayan na kinikilala bilang Art Capital of the Philippines. Paano nga ba naging pangunahing tahanan ng pananampalataya ang simbahan ng San Clemente para sa mga mamamayan ng Angono? Sa loob ng maraming dekada, ang simbahang ito ay nagbigay ng espiritual na patnubay at nagtaguyod ng pakiramdam ng pag-iisang Katoliko. Ito ay naging isang lugar ng kanlungan at ng pagdiriwang para sa hindi mabilang na henerasyon. Sa tagal ng panahon, marami ng lumipas na henerasyon ang nagdasal at dumaan sa ilalim ng makasaysayang bubong ng simbahan ng San Clemente. Ano nga ba ang mga mahalagang pangyayari na umubog sa kasaysayan nito? Sa pagninilay natin sa kahalagahan ng San Clemente, hindi natin maaaring kaligtaan ang mga taong nagbibigay ng oras at talento sa simbahan. Mapanatili lamang ang diwa ng pananampalataya rito. Isa sa kanila ay si Sir Rick Lipio, isang matagal nang naglilingkod sa simbahan. Ang araw po sa kanilang lahat. Ako po si Rick Saginsil Lipio, native of Angono. Isa po akong kagawad, worker ng simbahan. Sino po ba si San Clemente? At bakit ipinangalan sa kanya ang parish? Si San Clemente ang patron ng bayan. Siya ang ikatlong Santo Papa mula kay Pedro, Peter, Linus, saka siya. Kaya nga San Clemente ito pinangalanan. Only diocesan church in Asia sa kanya nakapangalan ang patron ni San Clemente. Wala nang ibang parokya sa buong Asia. Sa buong Asia, only ang uno nakapangalan ang parokya kay San Clemente. Si San Clemente, patron ng minero, saka ang minero, yung nagmamine siya ng mga marble sa Crimea. Kasi pinatapon siya doon. Ngayon, unang miracles niya doon, nung nagkakauhang na sila, may nakita siyang gold, nagpiko siya, may lumabas na tubig. Yun ang isang miracle attributed to St. Clement. Tsaka maraming Kristiyanong napabigyan noong that time. Kasi tayo, ang bayan ng Angono, malapit tayo sa ilog. Kaya siguro yan din. Pero laking pagtataka no, bakit siya lang nakapangalan sa buong Asia na St. Clement Parish? Pero meron na ngayon yung sa Bulacan tsaka sa Talim Island, may parokya lang pero chapel. Pero tayo, as a parokya, only in Angono from the whole Asia. Itinayo noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ang simbahan ng San Clemente ay dumaan sa mahabang proseso ng pagtataguyod. Nagsimula ang konstruksyon nito noong taong 1877, kung saan maging ang mga mag-aaral noon ay may ambag. Sila ay inatasang magbuhat ng buhangin araw-araw patungo sa lupang pinagtatayuan ng simbahan. Patuloy ang pagpapaganda at pagpapatibay ng simbahan sa mga sumunod na taon. Regarding the activities naman, ang piyesta nun maayos. Walang gulo. Although may lasing pero hindi ganyan. Sabihin natin Generation X na yung mga bata. Magulo.
Tsaka ang prosesyon ng pagoda nung lumalabas ng maaga, iikot sa bayan, makita nyo walang basa, walang nababasaan doon. Ang time ng nabasaan pagdating na sa dagat, hanggang sa makaabot ng pagoda. Before, hanggang 1, 2 o'clock lang, nakakabalik na. Ngayon, 4, dahil sa dami ng tao, before ang gandang panoorin. Dahil maayos yung parada, maayos yung pagoda. Ngayon, wala na. Regarding the church naman, kung makikita mo, malaking pagbabago ng simbahan. From the 2-line seater, naging 4 lines. 4 yung view. 4 lanes yung view niya. Ganun karami. Tsaka nakita yung extended. Ibig sabihin, dumadami populasyon ng simbahan. Kasi ang isang lugar, makikita mo may improvement pag may pagbabago from the best, hindi for the worst. Kaya nakikita mo na yung facade niya, original yun. Kung sasabihin na hindi original siya, tinakluban lang siya to maintain the originality of the adobe. Pero pag binuksan mo yun, naroon yung yun yung masesave. Kasi ang adobe, pag hindi mo siya kinover up, mauubos. Kaya nilagyan ng cover yun para hindi siya maubos. Kaya yung naroon yung original nung facade lang. Pero after the interior, wala nang original doon. Ang original na lang, yung facade, tsaka yung bell ng belfry. Yung kampanaryo din na original yun. Angkop na ang simbahang ito na nakatayong matatag sa mga siglo ng pagbabago ay taglay ng pangalan ng santo na kilala sa kanyang hindi natitinag na pananampalataya. Ano po para sa inyo yung St. Clement Church? Yung St. Clement Church, kung makikita mo, nasa first class, kung titignan mo lang siya. Before kasi, it's a chapel. Maliit pa lang siya. Pero before, mapapagmalaki ko na yung kultura talaga na kakaiba. Bilang taga-Angono, histik sa kultura, kung tatawagin nga tayo, living museum. Dahil from the start of January up to the end of the liturgical calendar, may pupuntahan dito ang mga taga ibang bayan na babalikan. Ibig sabihin, hindi ito tangible na museum, ibig sabihin nakakapitan. Tayo nakikita, living museum yung gumagalaw. Dahil bakit? From the December, from the start of the liturgical calendar, ano pinupuntahan dito yung mga parol na malalaki na pag Christmas, yung Belen, yung mga tradisyon na yan. Pagdating ng January, yung tradisyon ng mga Santo Niño Festival. Pagdating ng February, na March, nariyan na yung tinatawag na pagpapahid ng abo. Then pasok na dyan yung Lenten season, yung exhibit ng mga santo. Then yung dinadayo dun sa pagkabuhay natin ng salubong na may pusong malaki at may mga manok at may sayaw ng bati. Only in ang yan. Sir Rick, paano po ninyo masasabi na naging malaking bahagi ng inyong buhay ang simbahan ng San Clemente? Ito nakita nyo na from the small flower shop, tsaka yung natapos ako bilang sa dentista, I'm a dentist by profession. I'm a dentist by profession. Ang St. Clement, ang RSVP of Flowers and Birds, maliit lang to. Namin kaya. Yung social media, sa kami kukuha nun, na makakuha ng speaker, tsaka nung, what do you call, cellphone, yung amplifier, magkano yan, that pandemic. Ibig sabihin, that blessing from God, not only for St. Clement, dahil yung iyan, naging blessing sa kanya para maikalat ang lahat. Kaya kung titignan mo, from the start, napakaraming biyayan na ibigay sa amin. Dahil, biruin mo pandemic sa lahat, sarado. Only flowers and ferns, buhay kami. Yan pa lang doon, the blessing from God. Dahil kung di na kami blessed, hindi kami nakatayo as flowers shop, come November 12, we're celebrating 30 years of existence in Manila. 30 institusyon na kami sa bayan ng Angono, ang Flowers and Birds. That 30 years, that's all, hindi lang all, lahat yan, galing from God. Tulad ni Sir Rick, maraming taga-Angono ang lumaki at bumuo ng kanilang pananampalataya sa simbahang ito.
Isa rin sa mga tahimik ngunit mahalagang lingkod ng simbahan ay ang mga sakristan. Isa sila sa mga haligi ng bawat misa at serbisyong pangrelihiyon. Para sa kanila, hindi lamang ito isang tungkulin, kundi isang bukasyon na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang pananampalataya. Tagal ka na po dito sa may San Clemente Church. Nagsimula po ako mag-serve dito around February po 2003. So almost 2 years na po. Almost 2 years na rin ano. So sa 2 years po na yun, para po sa'yo, naging ano na po para sa itong San Clemente Church? Actually po, sa daming oras ko po dito, I feel like parang second home. Pero sa sabi na ko, parang ito na yung first home ko. At yung second home ko na po yung mismong bahay. Pero I treat it as a house. Not my house, but the house of the Lord. The home of the Lord kung saan po tayo nagkakasama, nagkakasiyahan at sama-samang tumutulong at naglilingkod sa Panginoon. Thank you. Maraming salamat po. Bukod sa mga masugid na tagapaglingkod ng simbahan ng San Clemente, mayroon ding mga kabataang aktibong lumalahok sa pagpapatuloy ng pananampalataya. Isa na rito ang estudyanteng mula sa Angono Catholic College, si Alexander, na buong pusong inilalaan ng kanyang oras at talento sa paglilingkod sa simbahan. Ilang taon ka na po ulit nag-aaral dito sa Angono? Almost 2 years na din ako nag-aaral. So, sa 2 years po na yun, di ba po malapit siya sa St. Clement Church? Na nagpupunta rin naman po sa St. Clement Church, nagsimba din po. So, para sa'yo, ano na yung St. Clement Church para sa'yo? Siyempre, ayun, since dito nga ako nalipat na mag-aaral, doon din ako nag-start na parang magsimba-simba na din. Dumating na ako sa point na nag-serve na rin ako bilang choir dyan. So, para sa akin, St. Clement Church is pahinga ko na din. Sa pagtatapos ng ating pagsisiyasat sa kasaysayan, kultura at mga bagay-bagay na bumabalot sa simbahan ng San Clemente, isang bagay ang hindi nagbabago, ang matibay na pananampalataya ng mga taong patuloy na dumudod dito. Ang banal na misa ang sentro ng pananampalataya ng mga Katoliko. Dito, nagkakaisang komunidad, nagtutulungan at nagpapatibay ng pananalig sa Diyos. Marahil ito ang tunay na diwa ng simbahan ng San Clemente. Hindi lamang isang istruktura, kundi isang pamana ng pananampalataya na ipapasa sa susunod pang mga henerasyon. Ako si Kuya Kit. Ako si Kuya Jeyo at ito ang ating pagsisiyasat sa simbahan ng San Clemente. Isang buhay na simbolo ng kasaysayan, kultura at pananampalataya. Hanggang sa mga susunod nating paglalakbay. Paalam!